Alright guys, focus on. You feel that? Yeah. What's up, Peter? How you like the new? Okay guys, here he comes! Okay, Spider-Man! I'll meet you at the top. I'm gonna lead him inside the statue. Come on! Hey! Peter, what? I got it! Guys, I'm at the top! I need the cure! Just wait your turn! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. Nalaman ng buong mundo ang tunay na pagkakakilanlan ni Peter Parker, na siya pala si Spider-Man. Hindi niya kayanin ang bigat ng mga naging kahihinatnan, kaya humingi siya ng tulong kay Doctor Strange. Ngunit sa halip na maayos ang lahat, aksidenteng nailagay ni Strange sa panganib ang buong universo. At ngayon, pag-uusapan natin ang version 3 superhero film na tinatawag na Spider-Man, No Way Home. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Vanessa de la Cruz, Dimple Dato Wata from Cotabato City, Mariel Sua from San Carlos City Negros Occidental, Tintin Daulong from Bacolod City Negros Occidental, Tres Baguitos Underground from Agujo Pateros, Franz Saki from Kawit Cavite, John Paul Redoblado from Cebu, Marlo Baber from San Carlos City Negros Occidental, at Zyler Pasco Vlog from Pateros. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Bago pa matalo ni Peter Parker si Mysterio sa Spider-Man, Far From Home, ibinunyag na nito ang tunay na pagkakakilanlan ng superhero, dahilan para magdulot ng matinding gulo sa kanyang buhay. Si Michelle Jones, ang kasintahan niya, ay naglalakad sa kalsada ng New York nang pumutok ang balita. Biglang dumagsa ang maraming reporter para kapanayaman siya. Sa oras na iyon, dumating si Spider-Man at iniligtas siya mula sa sitwasyong iyon. Matapos makita ng buong lungsod, gamit ang kanyang sintetikong sapot, ligtas niyang dinala ang kasintahan pauwi. Pumasok ang magkasintahan sa bintana ng kwarto, at maya-maya'y bumukas ang pinto at pumasok sina May at Happy. Ibinunyag ni Happy na naghiwalay na sila, at habang nagmumakmak siya sa isang sulok, sinabi ni Peter sa kanyang tiyahin ang lihim na alam na ngayon ng buong mundo, na siya ang Spider-Man. Biglang lumapit ang ilang helicopter sa gusali, at makikita na ang mukha niya sa lahat ng balita. Galit ang karamihan dahil naniniwala silang mabuting superhero si Mysterio, at si Spider-Man daw ang pumatay sa kanya. Ngayon, iniimbestigahan si Peter at may inilabas na warrant para sa kanyang pag-aresto. Lalong lumala ang sitwasyon dahil sina May, MJ, at Ned, ang matalik niyang kaibigan, ay kinasuhan din bilang mga kasabwat, kaya't kailangan nilang magpaliwanag habang malaya. Dumating ang abogado niyang si Matt Murdock at ipinaliwanag na kulang ang ebidensya ng pulis para ituloy ang kaso. Pero babanggain pa rin nila ang opinyon ng publiko na malinaw na hindi pabor sa kanya. Habang nag-uusap, may biglang bumato ng ladrilyo sa bintana, pero nahuli iyon ni Matt gamit ang mabilis niyang reflex. Namangha si Peter sa galing ng kanyang abogado, at napansin niya ang sulat na nakakabit sa ladrilyo, isang pahayag ng suporta para kay Mysterio. Malinaw na magiging mahirap kumbansihin ang mga tao na isa talagang masamang tao si Mysterio. Matapos ang insidenteng iyon, napagtanto ni na Peter at May na kailangan nilang lumipat sa mas ligtas na lugar, kaya nagpasya silang tumira muna kina Happy habang hindi pa payapa ang sitwasyon. Kinabukasan, naghanda sina Peter at MJ para sa unang araw ng kanilang huling taon sa high school. Sa labas ng paaralan, nagtipon ang maraming tao, ang ilan ay sumusuporta kay Spider-Man, pero ang iba ay nandyan para takutin siya. Pagkapasok niya sa gusali, nabigo siya nang mapansin na pati mga kaklase at guro ay nagsimulang ituring siya na parang isang celebrity. Noon niya napagtanto na hinding-hindi na siya muling makikilala bilang isang ordinaryong tao. Makalipas ang ilang sandali, nagkita sina Peter at MJ sa terasa, ang tanging lugar na tila ligtas sila mula sa kamera at hindi sila makukuhanan ng video. Habang nag-uusap sila, dumating si Ned at nagsimula silang tatlo na pag-usapan ang plano nila para sa kolehiyo. Lahat sila ay nagbabalak mag-aral sa MIT, ngunit may takot si MJ. Mas gusto niyang huwag masyadong umasa para hindi siya masaktan kung mabaigo. Sa loob ng linggong iyon, dumating ang ilang liham mula sa iba't ibang universidad sa Boston kung saan nagsumite ng aplikasyon si Peter. Ngunit wala ni isa ang tumanggap sa kanya.
Kahit ganoon, nanatili siyang positibo na matatanggap siya sa una niyang pinili. Ilang araw pa ang lumipas at dumating na ang matagal niyang hinihintay na liham mula sa MIT. Pumunta si Peter sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si MJ para sabay nilang buksan ang sulat. Nandoon din si Ned, at sabay-sabay nilang binasa ang laman. Doon nila nalaman na hindi sila tinanggap dahil sa pagkakasangkot nila kay Spider-Man. Nasaktan si Peter na nadamay ang kanyang mga kaibigan dahil sa kanya, kaya't nagpa siyang humingi ng tulong sa tanging taong alam niyang makakatulong, si Dr. Stephen Vincent Strange. Kinahapunan, pumunta siya sa mansyon nito. Pagpasok niya, nakita niyang puno ng nyebe ang loob ng lugar. Maya-maya, sumalubong sa kanya si Wong. Habang nag-uusap sila, dumating si Strange at tinanong kung bakit siya naroon. Tinanong ni Peter kung pwede bang ibalik ng mangkukulam ang oras para pigilan si Mysterio na isiwalat ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ipinaalala ni Strange na sila, kasama ang Avengers, ay nakialam na sa katatagan ng space-time para buhayin muli ang milyon-milyong tao, at tinanong kung gusto ba talaga ni Peter na gawin ulit iyon para lamang sa komplikadong sitwasyon niya ngayon. Sumagot si Peter na hindi dahil sa sarili niyang buhay kaya siya humihingi ng tulong, kundi dahil nadadamay ang mga taong mahal niya. Sinabi ni Strange na kahit gusto niya, hindi na rin niya magagawa dahil wala na sa kanya ang Time Stone. Ngunit nag-alok siya ng ibang solusyon, isang forgetting spell. Ang mahikang ito ay magpapalimot sa lahat ng tao na si Peter Parker ay si Spider-Man. Binalaan sila ni Wong na napakadelikado ng spell na ito, ngunit nagpasya pa rin si Strange na tulungan ang binata. Pumunta sila sa isang kuweba na nakatago sa loob ng mansyon, at sinimulan ng sorcerer ang paghahanda. Ipinaliwanag niya na kapag natapos ang spell, lahat, walang kahit isang makakaalala, na si Peter Parker ay si Spider-Man, kabilang na siya mismo. Nang marinig ito, humiling si Peter na huwag masama sa spell sina MJ, Ned, at si May. Dahil sa mga pagsingit niyang ito, nawalan ng kontrol si Strange sa spell, na muntik magdulot ng malaking sakuna sa buong mundo. You changed my spell 6 times. And that is why! That spell was completely out of control. Nang malaman na hindi gumana ang spell at pinalabas siya ng mansyon, agad pumunta si Peter para hanapin ang Vice Chancellor ng MIT na patungo na sa paliparan, upang subukang makiusap para mabigyan ng ikalawang pagkakataon ang kanyang mga kaibigan. Pagkaraang matagpuan niya ito, biglang nagbigay babala ang kanyang spider sense na may masamang mangyayari. Sunod-sunod na nagsiyalisan sa kani-kanilang sasakyan ang mga tao at nagsimulang magtakbuhan sa kalye. Mula sa ilalim ng kalsada, lumitaw ang mga metal na galame na sum-iris sa mga sasakyan. Kasunod nito, lumabas si Octavius, kilala bilang Dr. Octopus. Hello, Peter. Do I know you? What have you done with my machine? What machine? The power of the sun in the palm of my hand. At naghagis ng ilang sasakyan papunta sa direksyon ni Peter. Nahuli ng lalaki si Peter at itinapon siya palayo. Ipinakawala ni Peter ang sarili niyang metal na paa para labanan ang bagong kalaban, kahit na hindi niya alam kung sino ito. Samantalang si Octavius, tila matagal nang kilala si Peter at may dahilan para maghayganti sa kanya, habang patuloy na iniiwasan ng binata ang walang tigil na pag-atake ng kaaway. Kailangang iligtas ni Peter ang Vice Chancellor na muntik nang matamba ang sasakyan sa riles ng tren. Ngunit bago pa niya mailabas ang babae mula sa kotse, nahuli siya ni Octavius at pinilas ang bahagi ng kanyang uniforme. Dahil gawa sa nanotechnology ang kasuotan, kumapit ang material sa mga galame ng doktor at nagbigay kay Peter ng kakayahang kontrolin ang mga ito. Nang pilasin ni Octavius ang maskara ni Spider-Man, napagtanto niyang hindi ito ang Peter Parker na hinahanap niya. Ginamit ng binata ang isa sa mga galame para maibalik sa kalsada ang kotse ng Vice Chancellor. Nagpasalamat ang babae at nangakong kakausapin niya ang komite upang muling suriin ang aplikasyon ni Peter at ng kanyang mga kaibigan sa MIT. Ngayon na nakontrol na niya si Octavius at nadakip ito, sinubukan ni Peter na alamin kung sino siya at bakit siya gustong patayin. Biglang lumitaw ang Green Goblin at sinubukang atakihin siya, ngunit nailigtas siya ni Strange gamit ang isang portal na nagdala sa kanya at kay Octavius sa kuweba nito. Doon, nakakulong sa espesyal na bilangguan ang mga kontrabida. Ipinaliwanag ni Strange na ang spell na binago ni Peter ay nagsimulang maghatak papasok sa kanilang mundo ng mga tao mula sa iba't ibang universo na nakakaalam na si Peter Parker ay si Spider-Man. Inutusan siya ni Strange na hulihin ang lahat ng kontrabida at dalhin sila sa kulungan habang iniisip niya kung paano maibabalik ang bawat isa sa kani-kanilang dimensyon.
Binigyan siya ng isang pulse Ares na pwedeng magpasabog ng laser sa sinumang hindi taga roon, at automatiko itong magpapadala sa kanila sa kulungan. Nangako si Peter na tatapusin niya ang misyon, ngunit kakailanganin niya ang tulong nina MJ at Ned para hanapin ang mga kontrabida. Habang naghahanap sa internet, nakakita si Ned ng mga ulat mula sa mga saksi na nakakita raw ng isang halimaw na lumilipad sa isang pasilidad ng pananaliksik militar malapit sa lungsod. Pinaghinalaan ni Peter na ito ang parehong halimaw na nakita niya sa tulay bago siya may teleport, ngunit sinabi ni Octavius na imposible iyon dahil ang taong iyon ay si Norman Osborn, kilala bilang Green Goblin, at matagal nang patay ayon kay Dr. Octopus. Pagsapit ng gabi, nakarating si Spider-Man sa pasilidad. Habang naglalakad sa kagubatang nakapaligid dito, nakaramdam siya ng presensya ng iba, ngunit tila mag-isa lang siya. Maingat siyang nagpatuloy hanggang sa makita niya ang isang nilalang na kumikislap at sumisipsip ng enerhiya mula sa mga poste ng ilaw. Ginamit ni Spider-Man ang pulse Ares para barilin ang halimaw at ipadala ito sa kulungan, ngunit dumaan lang ang lightning sa katawan nito na parang wala itong laman at purong enerhiya lamang. Ngayon, gumanti ang halimaw at nagpaputok ng sunod-sunod na kidlat kay Peter. Sinubukan niyang iwasan ang mga ito ngunit tinamaan at tumilapon ang kanyang katawan. Nang magpakawala ito ng huling atake, biglang lumitaw ang isang dambuhalang bundok ng buhangin na nagsilbing harang para protektahan siya. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Flint Marko at tinanong kung hindi siya naaalala ni Peter. Flint Marko, you remember? I'm Peter, but I'm not your Peter. I'll explain everything, but first, can you help me stop this guy? Okay. Hiniling ng binata ang tulong ni Flint para hulihin si Electro. Lumika si Sandman ng ipu-ipo sa paligid ng kontrabida habang ginamit naman ni Peter ang kanyang sapot para putulin ang mga cable ng kuryente at pigilan itong mag-charge. Dahil dito, nanghina si Electro at muling nagbalik sa anyong tao. Ipinaliwanag ni Spider-Man na nadala sila sa ibang universo, at sinabi ni Max na ramdam nga niyang kakaiba ang enerhiya ng lugar na ito. Ngunit pinutol ni Peter ang usapan at agad siyang pinadala sa kulungan. Naging mapagduda si Flint, iniisip na baka pinatay rin siya, kaya sinubukan niyang atakihin si Peter. Gayunpaman, naipadala rin siya ng binata sa bilangguan. Doon, nakilala ni Max si Dr. Kurt Connors, isang dambuhalang reptilian na dati isang henyo sa agham. Sinasadya niyang binago ang kanyang katawan para magkaroon ng kakayahan sa paggaling at pagbabagong tulad ng sa isang butiki. Kinabukasan, nakatanggap si Peter ng tawag mula sa Tia May. Sinabi nitong isa sa mga hinahanap niya ay nagpakita sa pinagtatrabahuhan niya. Agad pumunta ang binata, takot na baka may masaktan na mahal niya dahil sa isa sa mga halimaw na iyon. Pagdating niya sa kusina, laking gulat niya nang makita si May at si Norman na magkausap ng maayos. Bagaman na natiling mapaghinala, nakinig siya sa pakiusap ng lalaki. Ayon kay Norman, hindi niya alam kung saan papupunta dahil may ibang tao na nakatira sa bahay niya, wala ang kumpanyang Oscorp sa mundong ito, at wala rin ang anak niya. Ibinunyag din niya na mayroon siyang split personality, at kapag kontrolado na siya ng Green Goblin, hindi niya makokontrol ang kanyang sarili. Nakita ni May ang pisikal at mental na kalagayan ni Norman at hiniling sa pamangkin na tulungan ito. Sinabi ni Peter na hindi iyon problema niya, ngunit iginiit ng babae na responsibilidad niyang tumulong sa mga tao. Naniniwala pa rin si Peter na ang pinakamabuting magagawa niya ay ibalik sila sa kanilang pinanggalingan. Dahil dito, nagpasya si May na dalhin sila sa mansyon ni Strange. Pagdating sa kulungan, nagulat si Norman na makita si Octavius. Tinanong ni Dr. Octopus kung ano ang nangyari kay Norman dahil matagal na itong patay. Sumabat si Flint at sinabing patay na rin dapat si Octavius dahil pareho silang napatay ni Spider-Man. Sa sandaling iyon, dumating si Strange at inaresto si Norman. May dala siyang makina na kayang ibalik ang spell at ipadala ang bawat isa sa tamang universo. Nang marinig ito, nagpanik ang mga kontrabida dahil alam nilang mamamatay sila pagbalik doon. Sinubukan ni Peter na kumbansihin si Strange na huwag muna silang ibalik, ngunit sinabi nitong iyon ang kanilang kapalaran at ang pakikialam dito ay maaaring makasira sa multiverse. Sinimulan ni Strange ang pagbabalik ng spell, ngunit ninakaw ni Peter ang kahon gamit ang sapot at isinara si Strange sa kulungan. Mabilis namang nakalabas si Strange at hinabol si Spider-Man. Maayos niyang hiniling na ibalik ni Peter ang kahon, pero tumanggi ito at tumakbo. Doon naisip ni Strange na kailangan niyang gamitin ang puwersa para kunin ito. Pinaghiwalay niya ang kaluluwa ni Peter sa katawan nito at sinubukang kunin ang kahon, ngunit nakakilos pa rin ang binata at hindi niya ito ibinigay. Makalipas ang ilang segundo, bumalik siya sa katawan at tumakas. Ipinadala ni Strange ang lumilipad na kapa upang hulihin siya at dalhin sa mirror
mirror dimension, kung saan siya may buong kontrol. Tis the season Ilang sandali niyang sinubukang kumbansihin si Strange na tulungan siyang baguhin ang kapalaran ng mga kontrabida, ngunit hindi niya ito napabago ang isip. Sa tulong ng kapa, nabawi ni Strange ang kahon at planong iwan si Parker sa dimensyong iyon habang tinatapos ang spell. Bago makabalik si Strange sa totoong mundo, napansin ni Peter na nakabatay ang mirror dimension sa Archimedes Spiral. Ginamit niya ang kaalaman niya sa geometry para maaga muli ang kahon at ikulong si Strange sa sarili nitong dimensyon. Bago umalis, ninakaw rin niya ang sling ring, isang singsing na nagbibigay kakayahang gumawa ng portal para maglakbay ng malayo. Pagbalik niya sa kulungan, ipinaliwanag ni Peter ang plano niyang gamitin ang teknolohiya para baguhin ang kapalaran ng mga kontrabida bago sila ibalik. Nag-alok si Norman na tumulong bilang isa ring siyentipiko. Binalaan siya ni Kurt, ang lizard, na magkakaroon ito ng mabigat na kapalit. Binigyan sila ni Peter ng dalawang pagpipilian, sumama sa kanya upang subukang maiwasan ang kanilang kamatayan bago bumalik sa kani-kanilang universo, o manatili sa kulungan at hintayin si Strange na ibalik ang spell. Sa harap ng posibilidad na mabuhay o tiyak na kamatayan, pumayag ang mga kontrabida sa alok ni Peter. Binigay niya kay MJ ang kahon at iniabot kay Ned ang singsing. Ipinaliwanag niyang kapag may nangyaring masama, tatawag siya kay MJ at pipindutin nito ang pindutan para ibalik sila sa kani-kanilang universo. Pumayag si MJ, ngunit nagbabala na kapag nawala ang komunikasyon nila at hindi na siya nakarinig mula kay Peter, pipindutin niya ito kahit walang utos. Pagkatapos ng pagpupulong, nagtungo sina Peter, ang mga kontrabida, May, at Norman sa bahay ni Happy. Ipinakita ng binata ang isang kagamitang tinatawag na fabricator, na kayang magspuri, magdisenyo, at bumuo ng halos kahit ano. Habang nagtutulungan sina Peter at Norman na maghanap ng solusyon, tumingin naman si Max sa lungsod at inisip ang walang hanggang posibilidad sa mundong puno ng enerhiya. Makalipas ang ilang oras ng pagtatrabaho sa unang lunas, natapos ng dalawang siyentipiko ang kagamitang makakapag-ayos kay Octavius. Ipinuwesto ni Peter ang aparato sa likod ng ulo ng lalaki at nawalan ito ng malay. Nang magising siya, hindi na siya ang mapanirang nilalang na dati, at nabawi na niya ang kontrol sa kanyang mga tentacle. Mula ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala na papatayin siya ni Spider-Man dahil wala na siyang balak na labanan ito. Matapos magpasalamat kay Peter, nag-alok siyang tumulong para gawin ang iba pang mga aparato. Ang susunod na misyon ay gumawa ng isang device na kayang pawiin ang madilim na bahagi ng pagkatao ni Norman. Samantala, si Peter naman ay gumagawa ng aparato na makakapidyo sa kapangyarihan ni Max at maibalik siya sa pagiging isang ordinaryong tao. Kapag nag-green ang ilaw ng device, ibig sabihin ay nawala na ang kuryente sa kanyang katawan at gagaling na siya. Sa labas, isang mamamahayag na matagal nang sumusubaybay kay Spider-Man ang nakakita sa kanyang kinaroroonan at naghintay para makakuha ng video na magpapahamak sa bayani. Bigla namang humandar ang spider sense ni Peter, at napagtanto niyang may masamang mangyayari. Agad niyang pinapulupot ang kanyang web sa kamay ni Norman. Nakuha na muli ng Green Goblin ang kontrol sa kanyang katawan at dali-daling kinuha ni May ang device na makakagaling sa kanya. Sinubukan ni Peter na kumbansihin itong ituloy ang plano, pero nang makita niyang hindi na ito mapipigilan, sinabi niya sa kanyang tiyahin na tumakas na. Nagpa siya si Max na makipagsanib puwersa sa Goblin at pinunit ang aparato bago matapos ang proseso ng paggaling. Sinira niya ang fabricator at ninakaw ang power core nito. Dahil nasa panig pa rin ni Peter si Octavius, inatake siya ni Max, habang ang mga reporter ay nakakuha ng laban. Habang nakikipagbakbakan si Peter sa Green Goblin, lumapit ang mga helicopter sa gusali at tumakas si May pababa sa hagdan. Too weak to take it! Ngunit bago makalabas ang binata, sumulpat ang lizard at ibinalik siya sa mga bisig ng Goblin. Sa tindi ng mga suntok, nasira ang sahig at bumagsak sila sa harap mismo ni May. Itinusok ni May ang likidong ginawa nila para subukang alisin ang Green Goblin at maibalik kay Norman ang kontrol sa katawan. Pero hindi gumana ang lunas. Sinabi ni Peter sa tiyahin na tumakas na, pero tumanggi itong iwan siya. Kumuha siya ng bagay para atakihin ang kalaban,
Pero sa mismong sandaling iyon, sumugod ang glider ng Goblin at tinamaan si May, bago ito tumakas at maghulog ng maraming bomba sa loob at labas ng gusali para mapasama si Spider-Man. Ilang minuto ang lumipas, bumangon si May at niyakap si Peter. Nakahinga ng maluwag ang binata sa pag-aakalang ligtas ang kanyang tiyahin. Humingi siya ng tawad dahil hinayaan niyang mangyari ito, pero sinabi ni May na tama ang naging desisyon niyang tulungan ang mga kalaban kaysa pabayaan na lang silang mamatay. Sinabi ni Peter na hindi iyon kanyang responsibilidad, ngunit sumagot si May na may taglay siyang kakayahan, at sa dakilang kapangyarihan ay kaakibat ang dakilang responsibilidad. Habang naghahanda silang umalis, biglang bumagsak si May. Sinabi niyang ayos lang siya, pero napansin ni Peter ang malubhang sugat sa kanyang tiyan. Nagsisigaw siya para humingi ng tulong, pero huli na. Ilang segundo lang, pumanaw ang kanyang tiyahin. Pilit siyang ginigising ni Peter, pero wala na itong buhay. Dumating si Happy, at mula sa loob ng kanyang sasakyan, napagtanto ang nangyari. Pinababa siya ng mga pulis at inutusan si Peter na tumakbo. Nagsimula silang magpaputok at tinamaan si Peter, kaya napilitan siyang tumakas. Sa bahay ni Ned, tinangkang tawagan ni na MJ at Ned si Peter, pero hindi ito sumasagot. Aabot na sana si MJ sa pinjutan para ibalik ang mga kalaban sa kani-kanilang mundo, ngunit napansin ni Ned ang kakaiba. Nadiskubre niyang ang singsing na nakuha ni Peter mula kay Strange at ibinigay sa kanya ay kayang ipakita kung nasaan si Peter at magbukas ng portal papunta roon. Iwinagayway ni Ned ang kanyang kamay habang sinasabi na nais niyang makausap si Peter Parker. Biglang bumukas ang portal, at nakita nila ang isang Spider-Man na nakasuot ng kanyang costume. Tinawag nila ito para pumasok, ngunit nang tanggalin ng lalaki ang kanyang maskara, napagtanto nilang ito ay ibang Peter Parker mula sa ibang universo. Who the hell are you? I'm Peter Parker, but then yesterday, I was just here. Trying to see if you have the tingle thing. Ned, sabihin mo dyan sa mamang yan na alisin yung agyo sa sulok. Thank you. Muling nagbukas si Ned ng portal para hanapin ang isa pang Peter Parker, at matagumpay itong lumabas. Siya ay mula naman sa pangatlong universo, kaya tinawag siyang Peter number 3. Wait, he's not your friend. Pagkapasok sa bahay, sinabi ni Peter number 3 na simula nang dumating siya sa mundong iyon kahapon, hinahanap na niya ang Spider-Man mula sa unibersong ito dahil pakiramdam niya ay kailangan siya nito. Ang problema, wala talagang ideya sina MJ at Ned kung saan ito makikita. Nagtanong ang dalawang bagong Peter kung may lugar na pinupuntahan ang binata kapag gusto nitong magpahinga. May hinala si MJ, at doon nila natagpuan si Peter. Niyakap siya ni Ned at MJ, at ipinakilala sa kanya ang mga Spider-Man mula sa ibang universo. Sa una, determinado si Peter na ibalik na lang silang lahat sa kani-kanilang mundo. You don't belong here. Either of you, so I'm sending you home. Those other guys are from your worlds, right? If they die, if you kill them, I don't care anymore. I'm done. My Uncle Ben was killed. It was my fault. The night Ben died, I hunted down the man who I thought did it. I wanted him dead. I lost Gwen. She was my MJ. I couldn't save her. I'm never gonna be able to forgive myself for that. I just don't want you to end up like me. Even after she was hurt, she told me that with great power Comes great responsibility. Wait, what? How do you know that? Uncle Ben said it. The day he died, maybe she didn't die for nothing, Peter. Pero nagbago ang isip niya nang malaman na parehong pinagdaanan din ng dalawang Peter ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Nagpasya silang magtulungan para makahanap ng lunas sa lahat ng mga kalaban bago sila pauwiin. Pagkatapos gawin ang mga gamot, bumuo sila ng plano para akitin ang lahat ng kalaban sa iisang lugar at sabay-sabay silang pagalingin. Kapag tapos na, sa kanila pipindutin ang pindutan para makauwi na ang lahat. Here's your web cartridges. Oh, thanks, man. What's that for? It's my web fluid. It's for my web shooters. Why? You can't do that, huh? No? How on earth does that even? Pumunta si Peter number 1 sa Statue of Liberty at nagsagawa ng live broadcast na ipinalabas sa TV para malaman ng mga kalaban kung nasaan siya. Alright guys, focus up. You feel that? Yeah. What's up, Peter? How you like the new? Dumating si Max, o mas kilala bilang Electro, bilang unang kalaban. Nandoon siya para sirain ang kahon at pigilan si Peter na ibalik siya sa kanyang mundo. Pero nakatakas din si Spider-Man mula sa kanya. Dinala ni Peter number 1 ang kahon kay MJ gamit ang portal na ginawa ni Ned. Ang problema, hindi niya alam kung paano ito isasara. Ilang sandali lang, lumitaw si Lizard at si Sandman, at nagsimula ang matinding labanan.
Just FYI! Lizard guy's here too! Box, Peter. Flint, we can help everyone. I don't care. Sad to tell you, Sandman, nobody's going home. Bawat isa sa mga kontrabida ay may kanya-kanyang dahilan para makuha ang kahon, at ginawa nila ang lahat para talunin ang mga superhero. Napagtanto ng tatlo na mas mataas ang tsansa nilang manalo kung sabay-sabay silang umatake sa iisang target. Let's do this. Hey, Spider-Man! Sandman's first! I'll meet you at the top. Pinili nila si Sandman na maunang bigyan ng lunas. Si Peter number 3 ang hum-attack ng atensyon ni Flint, at nang muntik na siyang lumunin ng buhangin, itinapon sa kanya ni Peter number 1 ang device na ginawa nila, na naglalabas ng liwanag na kayang gawing tao muli si Flint. Sumunod na hamon ang pagtalo kay Electro. Sobrang lakas niya dahil ginagamit niya ang reactor na ninakaw niya mula sa bahay ni Happy bilang pinagmumulan ng enerhiya. Kahit pinagsanib ng tatlong Spider-Man ang kanilang lakas, parang imposibleng matalo siya. Mas lalo pang lumala nang mapansin ng dambuhalang lizard na si MJ ang may hawak ng kahon na magbabalik sa kanyang mundo, at agad siyang tumakbo papunta sa portal. Nakatawid ang reptilya, kaya hinabol siya ni Peter number 1 para pigilan itong saktan ang kanyang mga kaibigan. Samantala, tumakbo sina MJ at Ned papunta sa statue at itinapon kay Peter number 1 ang gamot na ginawa para maibalik si Dr. Kurt sa pagiging tao. Nang mabasag ang bote, kumalat ang berdeng usok at bumalik si Kurt sa kanyang normal na anyo. Halos matalo na sina Peter number 2 at 3 sa kamay ni Electro, pero dumating si Dr. Octopus para tumulong gamit ang kanyang mga tentacle. Kinuha niya ang reactor mula sa dibdib ni Max at itinurok ang gamot na magpapagaling sa kanya. Sinubukan muli ni Ned na magbukas ng portal para makatakas kasama ang kahon, pero sa pagkakataong ito, ginamit ni Strange ang portal para makalabas mula sa mirror dimension at mabawi ang kahon. Galit na galit ang mangkukulam at hinahanap si Peter, pero sinabi ni Ned na gumagana ang plano ng bata. Halos lahat ng kontrabida ay nagamot na nila maliban kay Green Goblin, na biglang dumating para sirain ang lahat. Ninakaw niya ang kahon ni Strange at tinangkang tumakas, pero nang mabawi ito ng mangkukulam, natuklasang may bomba pala sa loob. Sa pagsabog, nahulog si MJ mula sa statue. Tumalon si Peter number 1 para iligtas siya pero hinarang siya ng Goblin. Bago pa tuluyang mahulog at mamatay si MJ, nasadyop siya ni Peter number 2. Habang hawak ang dalaga, napaluha siya sa alaala na hindi niya nailigtas si Gwen, ang kanyang kasintahan noon. Dahil sa pagsabog, kumalat ang sumpa ni Strange na nakulong sa kahon, na nagdulot para lahat ng tao mula sa lahat ng universo na nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Spider-Man ay mapunta sa mundong iyon. Humarap si Peter number 1 sa Goblin sa huling labanan. Inilabas niya ang lahat ng galit at sinabi niyang papatayin niya ito. Mula sa malayo, napansin ni na Peter number 2 at 3 na kung magpapatuloy ito, tuluyan ng magagapi ng galit si Peter number 1 at mula sa pagiging bayani ay magiging mamamatay. Pagkatapos tumanggap ng sunod-sunod na suntok, bumagsak ang Goblin sa lupa, wala nang lakas para lumaban. Sa sandaling iyon, kinuha ni Peter ang kanyang glider at itinaas ito para ibigay ang nakamamatay na hampas. Ngunit dumating si Peter number 3 at tinangkang pigilan siya. Habang hawak ng binata ang board, bigla siyang tinaga sa likod. Kahit may sapat na dahilan si Peter para patayin ang Goblin, hindi niya ito ginawa. Sa halip, pinili niyang gamutin ito, saka agad tinungo ang kaibigang nasaktan para tingnan ang kalagayan nito. Nang masigurong maayos si Peter number 3, agad siyang nagtungo kay Strange para tulungan ito. Ipinaliwanag ng salamangkero na gumuho na ang lahat ng universo dahil sa kanya. Kaya hiningi ng binata kay Strange na gawin ang mahika para makalimutan ng buong mundo kung sino si Peter Parker. Ibig sabihin, kahit ang mga taong nagmahal sa kanya ay mawawalan ng alaala tungkol sa kanya, parang hindi na siya kailanman nabuhay. Kahit mabigat sa kalooban, tinanggap niya ang pasanin para mailigtas ang universo. Bago isagawa ang mahika, binigyan siya ng salamangkero ng ilang minuto para makapagpaalam. Mabilis siyang nagpunta sa kanyang mga bagong kaibigan at taos-pusong nagpasalamat sa kanilang tulong. Pagkatapos, tinungo niya si Ned at MJ. Nang makita sila, ipinaliwanag niya ang tungkol sa bagong mahika at sinabi na makakalimutan siya ng buong universo. Gayunpaman, nangako si Peter na hahanapin niya si Ned at MJ at gagawin ang lahat para maalala nilang muli ang lahat ng pinagdaanan nila.
Naghalikan sila bilang pamamaalam at nagsimula na ang mahika. Lahat ng mga dayo mula sa ibang mundo ay naibalik sa kanilang pinagmulan, at nawala si Peter bago siya tuluyang lumunin ng limot. Makalipas ang ilang linggo, naglalakad siya sa kalsadang nababalutan ng nyebe habang paulit-ulit na iniisip ang sasabihin niya kay MJ kapag nagkita sila. Pumasok siya sa coffee shop kung saan nagtatrabaho ang dalaga at umorder ng kape. Nandoon din si Ned, at nalaman niyang parehong tinanggap sa MIT sina Ned at MJ. Nakita niya ang kanilang kasiyahan, at nang maisip niyang mas maayos ang buhay ng mga pinakamamahal niya kahit wala siya, pinili niyang huwag nang magpakilala at umalis nang hindi sinasabi ang totoo. Paglaon, bumisita siya sa puntod ng kanyang tiyahin at nakasalubong si Happy. Masaya ang lalaki na makita siya. Kalaunan, umupo si Peter ng maliit na apartment sa New York at sinimulang magpatuloy sa kanyang buhay, dala-dala pa rin ang mga salita ng kanyang tiyang May. Kahit wala nang nakakakilala sa kanya, alam niyang taglay niya ang dakilang kapangyarihan, at kasabay nito, ang dakilang responsibilidad. Diyan nagtatapos ang pelikulang to. Ay comment mo lang sa baba, at kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.